Ang labis na pag-iisip. Ang labis na pag-iisip ay parang isang tahimik na bagyong sumasakop sa iyong isipan at unti-unting nagnanakaw ng iyong kapayapaan. Madaling maipit sa isang paikot-ikot na siklo ng pag-iisip, pagbabalik tanaw sa mga nangyari na, pag-aalala sa hinaharap, o labis na pagsusuri sa kasalukuyan. Kapag mabigat, may isang mongheng dumaan at nagsabing, "Bakit mo ipinipilit itulak ang isang bagay na hindi naman talaga nilalayong gumalaw? Bitawan mo ito at matatagpuan mo ang iyong daan." Paalala sa atin ng kwentong ito na ang pagpipilit na kontrolin ang mga bagay o ang pagkakapit sa kung ano ang dapat nang bitawan ay nagpapahirap lamang sa ating paglalakbay. Ang tunay na lakas ay nasa pagkilala kung kailan dapat huminto sa pagtulak. Ang pagbibitaw ay hindi nangangahulugang sumusuko ka. Ito'y pagbibigay daan sa kapayapaan. Ito'y pagtitiwala sa daloy ng buhay kahit wala ka pang lahat ng kasagutan. Kaya palayain mo ang iyong isipan. Itigil mo na ang pakikipaglaban sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Sa katahimikan, matatagpuan mo ang isang malalim at tahimik na lakas at ang kapayapaang nagmumula sa loob mo. Ikatlo, ang pagiging simple ay nagdadala ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Sa panahon ngayon, tila punong-puno ng abala at ingay ang ating buhay. Napapaligiran tayo ng mga distraksyon, mga cellphone, emails, deadlines, at walang humpay na balita. Ramdam natin ang pressure mula sa trabaho, relasyon, itsura, at sa mga inaasahang dapat nating marating sa hinaharap. Madaling maramdaman na parang pasan natin ang bigat ng mundo. Habang mas sinusubukan nating sumabay, lalo tayong napapagod. Parang tayong may bit-bit na mabigat na bag na puno ng mga alalahaning hindi naman talaga kailangan. Ngunit may simple at makapangyarihang katotohanan ng Budismo. Ang tunay na kasiyahan at kapayapaan ay nagmumula sa simpleng pamumuhay. Hindi ito tungkol sa paghabol sa tagumpay, pera, o pagiging perpekto. Ito'y tungkol sa pagbibitaw sa mga bagay na hindi mahalaga at pagtutok sa mga tunay na may halaga. Madalas itinuturo ni Buddha na ang simpleng buhay ay nagdudulot ng mapayapang isipan, hindi lang sa ating mga gawain, kundi pati sa ating mga kaisipan at damdamin. Isa sa kanyang tanyag na turo mula sa Dharmapada ang nagsasabing, walang landas patungo sa kaligayahan. Ang kaligayahan ang mismong landas. Ibig sabihin, hindi natin kailangang hanapin ang kaligayahan sa malalayong lugar o sa perpektong hinaharap. Narito na ito, sa kasalukuyang sandali. Kapag tumigil tayo sa pagdadagdag at nagsimulang pahalagahan ng kaunti, mararamdaman natin ang katahimikan, pasasalamat at kaginhawaan. Kapag pinili natin ang simpleng pamumuhay, humihinto tayo sa paghabol sa mga bagay na pansamantala lamang ang dulot na tuwa. Humihinto rin tayong ikumpara ang ating sarili sa iba o mag-alala sa mga bagay na wala tayong kontrol. Binibigyan natin ang ating sarili ng pahintulot na huminga, magbagal, at tunay na tamasahin ang buhay na nasa harapan na natin. Ang mga mongheng Zen ay sumusunod sa isang prinsipyo na tinatawag na Shibumi.
na nangangahulugang ang tahimik na kagandahan ng pagiging simple. Isang Zen master ang minsang nagsabi, habang mas simple ang pamumuhay, mas nagiging makabuluhan ito. Itinuturo sa atin ang ideyang ito na ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng mas kaunti. Ngunit may mas malalim na malasakit at mas malawak na kamalayan. Kapag nililinis natin ang kalat, hindi lamang sa ating mga tahanan, kundi pati na rin sa ating isipan, saka pa lamang natin malinaw na makikita kung ano talaga ang mahalaga. Pag-isipan mo ito ng saglit. Ilang sa mga inaalala mo ang tunay na kinakailangan? Gaano kadalas kang nai-stress sa mga bagay na hindi mo naman kayang baguhin? Kadalasan, ang pressure na ating nararamdaman ay galing sa labis na pagtangkang kontrolin ang lahat, labis na pagpaplano para sa hinaharap o pagkapit sa mga bagay na hindi na natin kailangan. Ngunit tandaan, hindi nangyayari ngayon ang nakaraan at hindi pa nangyayari ang hinaharap. Tanging ang kasalukuyang sandali lamang ang totoo. At sa sandaling ito, hawak mo ang kapangyarihang pumili ng mas payak na paraan ng pamumuhay. Ang simpleng buhay ay hindi nangangahulugang boring o kulang. Sa katunayan, maaari itong maging mas puno at mas makahulugan kaysa sa inaakala mo. Kapag tayo'y bumagal, mas napapansin natin ang ganda sa mga simpleng bagay sa araw-araw. Isang tahimik na umaga, isang ngiti mula sa kaibigan, ang init ng tiya sa iyong mga palad. Ang mga munting sandaling ito ay nagiging pinagmumulan ng tunay na tuwa kapag tayo'y tumigil sa pagmamadali at nagsimulang bigyang pansin ang kasalukuyan. Kapag puno ang ating isipan ng masyadong maraming iniisip, alalahanin at layunin, mahirap makaramdam ng kapanatagan. Ngunit kapag tinanggal natin ang ingay at sobrang bagahe, nagkakaroon tayo ng puwang para sa kapayapaan, kabutihan at kahulugan. Hindi mo kailangang gawin ang lahat, maging lahat o ayusin ang lahat. Minsan sapat na ang simpleng pagiging naroroon. Ang pagiging simple rin ay tumutulong sa atin na mapalapit sa kung sino talaga tayo. Kapag tumigil tayo sa pagpapanggap o sa pagsunod sa lahat ng inaasahan, muli nating naaalala ang ating tunay na sarili. Nagsisimula tayong mamuhay mula sa loob palabas, hindi mula sa labas papaloob. At mula rito, sumisibol ang isang malalim na kapayapaan at kalayaan. Ang pagbibitaw ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ibig sabihin nito ay pagkakaunawa na hindi mo kailangang kapitan ang lahat. Ito yung pagpili kung ano ang tunay na mahalaga at ang banayad na pagpapalaya sa iba pa. Kaya sa araw na ito, subukan mong tanungin ang iyong sarili. Ano ang maaari kong pasimplihin? Anong stress o alalahanin ang maaari kong bitawan? Ano ba talaga ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan? Maaaring ito ay ang paggugol ng oras sa kalikasan, pagkakaroon ng tahimik na sandali para sa sarili o simpleng paghinga at hindi paggawa ng anuman. Sa mga ganitong payak at tahimik na sandali, matutuklasan mong ang kapayapaan ay matagal nang malapit sa iyo, hindi sa pagkakaroon ng mas marami, kundi sa pagnanais ng mas kaunti.
Hindi sa paggawa ng sobra, kundi sa simpleng pagiging naroroon. At sa huli, ito ang tunay na susi sa pangmatagalang kaligayahan. Ika-4, magtiwala na ang lahat ay nagbabago. Ang iyong mga pagsubok ay hindi panghabambuhay. Ang buhay ay laging nagbabago. Walang nananatili magpakailanman. Hindi ang ating kasayahan at hindi rin ang ating mga problema. Sa Budismo, ang katotohanan ito ay tinatawag na impermanence o walang permanensya. Ipinapaalala nito na ang lahat, kasama na ang ating mga pagsubok, takot, at mga nababalisang kaisipan, ay pansamantala lamang. Gaano man kabigat ang nararamdaman mo ngayon, ito ay lilipas din. Sinabi ni Buddha, lahat ng bagay na nabuo ay hindi permanente. Magpatuloy ng buong sigasig. Ibig sabihin, anuman ang lumilitaw, damdamin, iniisip o problema ay laging nasa paggalaw. Nagbabago ang mga ito, dumarating at umaalis. Ang ganitong pag-unawa ay maaaring magbigay ng ginhawa, lalo na kapag tayo ay naiipit sa labis na pag-iisip na parang wala ng katapusan ang ating pag-aalala o sakit. Madalas tayong labis na mag-isip dahil pakiramdam natin ay permanenteng kalagayan ng ating problema. Natatakot tayong baka hindi na mawala ang lungkot, takot, o pressure na nararamdaman natin. Ngunit kapag naalala natin na ang lahat ay laging nagbabago, nagsisimula tayong makaramdam ng pag-asa. Walang nananatiling nakapako. Maging ang pinakamabigat na araw ay lilipas din. Ang bagyong nasa iyong isipan ay muling tatahimik. Isipin mo ang iyong mga damdamin at kaisipan na parang mga alon sa karagatan. May malalaki, may maliliit, ngunit wala sa kanila ang nananatili magpakailanman. Sila ay umaangat at humuhupa, sunod-sunod. Hindi mo kailangang labanan ng mga alon. Hayaan mo lamang silang dumaan. Alam mong muling magiging kalmado ang dagat. Narito ang isang maikling kwento upang ilarawan ang katotohanan ito. Isang araw, lumapit ang isang batang disipulo sa kanyang guro, isang matalinong monghe, habang lubos na nawawala ng pag-asa. Pakiramdam ko'y nilulunod ako ng kalungkutan, sabi niya. Inabot ng monghe ang isang baso ng tubig at nilagyan ito ng isang kurot ng asin. Inumin mo ito, wika niya. Uminom ang bata at napangiwi. Maalat, sabi niya. Kumuha naman ang monghe ng parehong dami ng asin at inihulog ito sa isang malaking lawa. Ngayon, uminom ka mula sa lawa. Uminom ang bata at ngumiti. Ayos lang ang lasa. Ang asin ay katulad ng iyong sakit, sabi ng monghe. Hindi nagbabago ang dami nito pero ang lawak ng sisidlan mo ang nagbabago. Hayaan mong lumawak ang iyong isipan at ang sakit ay mararamdamang mas maliit. Habang nagpapatuloy ka sa iyong landas, magtiwala sa pagbabago. Magtiwala kang ang mga mahihirap na sandali ay lilipas din, gaya ng mga ulap na dumaraan sa langit. Patuloy kang huminga, manatiling naroroon sa kasalukuyan, at paalalahanan ang iyong sarili. Walang permanente, maging ang pinakamabigat na sandali ay unti-unting mawawala at muling babalik ang kapayapaan. 5, ang iyong mga iniisip ay dumarating
at umaalis. Hindi ito ang kabuuan ng kung sino ka. Lahat tayo ay nakaranas ng mga sandaling tila puno ang ating isipan. Sobrang puno na halos hindi na tayo makapag-isip ng malinaw. Dumaragsa ang mga kaisipan mula sa iba't ibang direksyon. Mga panghihinayang sa nakaraan, mga takot sa hinaharap, at mga pagdududa sa kasalukuyan. Lahat ay nagkakahalo-halo na parang malakas na bagyo sa loob ng ating ulo. Sa mga ganitong pagkakataon, para tayong nalulunod sa sarili nating isipan, parang naiipit sa isang makapal na ulap na hindi natin matakasan. Ngunit may mahinahong daan ng Budismo upang malampasan ang bagyong ito sa isipan. Itinuturo ni Buddha na ang ating mga iniisip ay tulad ng mga ulap sa langit, laging nagbabago, hindi nananatili magpakailanman. Dumarating sila at umaalis, at gaya ng mga ulap, hindi nila tinutukoy kung ano ang langit. Hindi tayo ang ating mga iniisip. Hindi tayo dapat matukoy ng mga iyon. Tayo ay ang kamalayang nakakapansin sa kanila. Minsang sinabi ni Buddha, sa ating mga iniisip, nililikha natin ang mundo. Ibig sabihin, kung paano tayo mag-isip ay nakaaapekto sa kung paano natin nakikita at nararamdaman ang ating buhay. Ngunit ang susi ay ito. Huwag nating kapitan ang bawat kaisipang dumaraan sa ating isipan. Hindi natin kailangang paniwalaan ang bawat pag-aalala, takot, o ideya na sumisulpot sa ating isip. Hindi lahat ng iniisip natin ay totoo, at hindi lahat ng iniisip ay karapat-dapat sa ating atensyon. Tuwing nakakaramdam ka ng pagkalunod sa dami ng iniisip, huminga ka ng malalim. Paalalahanan mo ang iyong sarili. Hindi ako ang mga iniisip kong ito, dumaraan lang sila. Pansinin mo sila, hayaan mo silang lumitaw, at pagkatapos, dahan-dahan mo silang bitawan. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging madali ang pagsasanay na ito at ang iyong isipan ay magiging mas panatag, tulad ng lawa na muling kumalma matapos ang mga alon. Kaya habang dumaraan ka sa araw mo, tandaan mo, hindi ikaw ang iyong mga iniisip. Ikaw ang tahimik na tagamasid, ang kalmadong presensya sa likod ng ingay. Ang iyong mga iniisip ay hindi permanente. Dumarating sila at umaalis din. At sa matutunang pagmamasid sa kanila nang hindi kumakapit, matatagpuan mo ang isang malalim na kalayaan at kapayapaan na matagal nang nasa loob mo. Hayaan mong lumutang ang iyong mga iniisip tulad ng mga ulap. Hayaan silang lumampas gaya ng mga dahon sa ilog. At sa pagbibitaw na iyon, matatagpuan mo ang kaliwanagan, katahimikan, at mas malalim na koneksyon sa kasalukuyang sandali. Ika-6, maging mapagmasid. Hayaan mong ang iyong paghinga ang magbalik sa iyo sa kapayapaan. Sa mabilis at magulong mundo ngayon, madalas na pakiramdam natin ay puno at wala tayong kontrol sa ating isipan. Tumatalon tayo mula sa isang kaisipan patungo sa susunod. Iniisip ang mga problema, plano at takot. Dahil dito, pakiramdam natin ay parang nawawala tayo sa sarili nating ulo.
Ngunit may isang simpleng pagsasanay na makatutulong upang mapatahimik ang ingay sa ating isipan. Ang mindfulness o ang pagiging ganap na naroroon. Ang mindfulness ay ang pagiging mulat sa kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan. Ito'y pagbibigay ng buong atensyon sa sandaling ito, nang walang paghusga o pag-aayos. Hindi natin kailangang pigilan ang ating mga iniisip o itaboy sila. Basta natin silang pinapansin at hinahayaang nariyan. Isa sa pinakamadaling paraan upang maisagawa ang mindfulness ay sa pamamagitan ng pagtuon sa iyong paghinga. Kapag puno ang iyong isipan o mabigat ang iyong damdamin, huminto ka at huminga ng malalim. Huminga ka papasok, dahan-dahan. Pagkatapos, palabas, mahinahon. Ang iyong paghinga ang nagiging iyong angkla. Ibinabalik ka nito sa kasalukuyan kung saan matatagpuan ang kapayapaan. Minsang sinabi ni Buddha, kapag kalmado ang isipan, kalmado rin ang paghinga. Ipinapakita nito kung gaano kalapit ang koneksyon ng ating paghinga at isipan. Kapag binigyang pansin natin ang ating hininga, unti-unting bumabagal ang daloy ng ating mga iniisip. Tumitigil ang bagyo sa loob at mas nararamdaman nating panatag tayo. Isipin mo ang iyong isipan na tulad ng langit at ang iyong mga iniisip ay parang mga ulap. Ang mga ulap ay dumarating at umaalis, ngunit ang langit ay nananatiling bukas at malinaw. Ang iyong hininga ay tulad ng mahinang hangin, tumutulong upang dahan-dahang dumaan ang mga ulap nang hindi sila natitigilan. Sa bawat paghinga ng may kamalayan, pinapaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay higit pa sa iyong mga iniisip. Narito ang isang maikling kwento upang mas maipaliwanag ito. Minsang tinanong ng isang batang estudyante ang kanyang mongheng guro, "Master, hindi tumitigil ang aking isipan. Hindi ko mapigilan ang pag-iisip." Binigyan siya ng monghe ng isang tasa ng mainit na tsaa at sinabi, "Dama mo ang init. Amuyin mo ang singaw, uminom ka ng dahan-dahan." Sumunod ang bata. Pagkalipas ng ilang minuto, ngumiti ang monghe at nagtanong, "Nasaan na ang magulo mong isipan?" Sumagot ang bata, "Nandito lang po ako, kasama ng tsaa." Sabi ng monghe, "Iyan ang mindfulness." Tulad ng bata sa kuwento, matututo rin tayong tumuon sa isang simpleng bagay, tulad ng ating hininga, upang ibalik ang sarili sa kasalukuyan. Habang mas pinagsasanayan natin ito, mas nagiging kalmado at ganap tayong naroroon. Hindi mo kailangan ng espesyal na gamit o tahimik na kwarto. Kailangan mo lang ang iyong hininga. Kahit ikaw ay naglalakad, nagtatrabaho o nagpapahinga, lagi mong maaaring balikan ito. Sa paulit-ulit na pagsasanay, natututo ang iyong isipan na manatiling kalmado kahit sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Isipin mong nakaupo ka sa tabi ng isang ilog. Pinagmamasdan mo ang agos ng tubig at sa pagdaloy nito
ay may mga dahon na marahang lumulutang. Hindi ka tatalon sa ilog para habulin ang bawat dahon. Basta mo lang silang pinapansin, pinapanood habang dumaraan, at nananatiling kalmado. Ganoon din ang iyong mga iniisip. Para silang mga dahon sa agos, isang bagay na dapat lang obserbahan, hindi kailangang habulin o kapitan. Kapag sinanay mo ang sarili mong hayaan ng mga iniisip na dumaan at lumisan nang hindi mo sila pinanghahawakan, mararamdaman mong gumagaan ang iyong kalooban. Hindi ka na nawawala sa sobrang pag-iisip. Sa halip, natututo kang manatiling payapa sa gitna ng kaguluhan sa isipan. Hindi ito tungkol sa pakikipaglaban sa iyong mga iniisip o pilit na pagpapatigil sa kanila. Ito'y tungkol sa malinaw na pagtingin sa mga ito at ang pagpapahintulot na sila'y lumampas, gaya ng mga ulap na dumaraan sa langit. Narito ang isang maikling kwento na nagpapakita ng ideyang ito. Minsang tinanong ng isang batang estudyante ang kanyang guro, isang matalinong monghe, kung bakit lagi siyang mukhang payapa. Ngumiti ang monghe at nagsabi, "Halika, may ipapakita ako sa iyo." Umupo sila sa tabi ng isang maliit na lawa. Bumunot ang monghe ng maliit na bato at inihulog ito sa tubig. Lumikha ito ng mga alon. Ito ang iyong mga iniisip, anya. Kapag hinabol mo ang bawat alon, lalo mo lamang ginugulo ang tubig. Ngunit kung mananatili kang tahimik at manonood lang, muling lilinaw ang lawa. Tahimik na naupo ang bata, pinagmamasdan ng paghinahon ng mga alon. Kita mo, bulong ng monghe, ang kapayapaan ay dumarating kapag tumigil ka sa paghahabol sa bawat kaisipan. Pinaalala sa atin ng kwentong ito na hindi natin kayang pigilan ang paglitaw ng mga iniisip, ngunit hindi rin natin kailangang sundan ang mga ito. Maaari nating hayaan silang umangat at bumaba sa sarili nilang takbo. Habang pinagsasanayan natin ito, unti-unti tayong lumilikha ng mas maraming espasyo sa ating isipan. At sa espasyong iyon, pumapasok ang kapayapaan. Sinabi rin ni Buddha, ang ating buhay ay hinuhubog ng ating isipan. Tayo ay nagiging kung ano ang iniisip natin. Ibig sabihin, kapag kumakapit tayo sa bawat negatibo o nakaka-stress na kaisipan, nagiging negatibo at puno ng tensyon ang ating buhay. Ngunit kung marunong tayong umatras at hayaang dumaan ang mga kaisipang iyon, binubuksan natin ang pinto para sa kaliwanagan, katahimikan, at mas malalim na pag-unawa. Ang pagbibitaw sa ating mga iniisip ay hindi nangangahulugang binabalewala natin sila o nagkukunwaring hindi sila umiiral. Ibig sabihin nito'y hindi natin hinahayaang kontrolin tayo ng mga ito. Likas lang ang pagkakaroon ng mga iniisip, darating at darating sila, pero ikaw ang may kapangyarihang pumili. Pipiliin mo bang kapitan sila o hayaan silang dumaan, tulad ng mga ulap sa langit o mga dahon sa batis? Isipin mo ang iyong mga iniisip na parang mga dahong lumulutang sa ilog.
Kapag hinabol mo ang bawat isa, nagugulo ang agos. Ngunit kung hahayaan mo lang silang dumaan ng hindi kinakailangang kapitan, mananatiling kalmado ang ilog at gayon din ang iyong isipan. Sa paglipas ng panahon, tinutulungan ka ng mindfulness na makita ang lahat ng mas malinaw. Nagsisimula kang mapansin kung kailan ka inaakay ng iyong mga iniisip palayo at natututo kang dahan-dahang ibalik ang iyong sarili sa kasalukuyan. Ang pagsasanay na ito ay hindi magpapaperpekto ng buhay, ngunit makatutulong ito upang mas maramdaman mong ikaw ay matatag at hindi basta-bastang nadadala ng pag-aalala. Kaya sa susunod na pakiramdam mong masyadong puno ang iyong isipan, huminto ka at huminga. Hayaan mong bawat paghinga ay magsilbing paalala. Narito ako. Ayos lang ako. Nasa kasalukuyan ako. Sa araw-araw na pagsasanay ng mindfulness, kahit ilang minuto lang, mararamdaman mong unti-unting bumabalik ang kontrol. Mas magiging payapa ka, mas magiging konektado ka sa sarili mo. Hindi na kasing lakas ng dati ang kapangyarihan ng overthinking sa'yo. Muli mong matatagpuan ang balanse, isang paghinga sa bawat sandali. Maraming salamat sa panonood. Ngayon na narinig mo na ang mga mahahalagang aral na ito, panahon na para isabuhay ang mga ito. Maging ganap na naroroon sa bawat sandali. Bitawan ang mga iniisip na humihila sa iyo pabalik sa nakaraan o nagtutulak sa iyo sa kinabukasan. Panatilihing simple ang buhay at tandaan, wala sa mundo ang permanente kahit ang pinakamabibigat mong pinagdaraanan. Ang pagbabago ay palaging nangyayari. Kaya magtiwala kang darating ang mas magagandang araw. Malakas ang iyong isipan. Sa pamamagitan ng panahon at banayad na pagsisikap, matututo kang tumuon, patahimikin ang iyong iniisip at makaramdam ng mas malalim na kapayapaan sa loob mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, subscribe at i-share mo rin ito sa isang taong maaaring nangangailangan nito. Sama-sama tayong magpatuloy sa landas ng kamalayan at kapayapaan. Manatiling naroroon, maging mabait sa sarili, at naway bawat paghinga ay magdala sa iyo ng kaunting kapayapaan hanggang sa muli.